Go! Mayroong aga guys, tanan? Malamig-lamig nga aga. Doon ka naman, pag-isla nga, maradalipan sa likod. Puti ka, punta sa... No, di ba lang, no? Naman gani, kung kapangatag sa bugas, naman, may kinahatag na gani nga papel, nag-auna, kiapon. Naman pag-apon sa simbahan, daw lang inatong tagwan na, atong sa batasan na. Dapat masubra pa kung din sa simbahan, no? Hallelujah! Subong aga, abiyan mo kaloy na nalipan mo na bisang naulan. Kung nabiglang-igan ka mo, may kape na to sa likod, pero hindi lang mo tumag-dinner sa kape. O dito sa kapihan natin. No? Kabalo pala ka kung ang pari, hindi sila mahilig sa kape. Ha? Huwag ka inom kape ang pari. Kabalo ka ba na? Gaman? Kamala na Josepen? Mama ko naman. Maka-Diyos silang ni Josepen. Hindi mo yung pangabihan tali kay maka-Diyos sila. Hindi sila iced tea. No. Gusto lang sila. Okay? No, so kung nalipay ko sa inyo, maaari kita tanan, no? Bisan maulanon, pero maaari ka maghihapon, no? May mga announcements na nalipatan natin, no? Tugang ko lang ni, ang aton nga men's fellowship natin sa Agosto na kampisa. So ang aton nga panawag sini, sang gina-contribute ka itong ginmitingan na ito, dapat kung may ara ka po 50 pesos na pwede nakapuda, kahatag kay Pastor Renford, ihatag yun na sa inyo kung mabukat kitang 200 pesos sa Agosto, no? Ginakapunta natin. Okay? No? So, isa-isa ang kinagrihan, nalipatan nila sa amo na sa ginang baliwan na kitang pastora Diyos sa ginasiling ang ato nga sa Tiline Church, ang ilang communion, instead na nagpunta sila direct, dito na lang. Kaya iba ng mga taga-talang na, hindi sila kakadto sa gihapon kung Sunday. No? So, bali, makontinuous na niya ang panimbakon sa apat ka sa Domingo. Okay? No? So, hindi na sila direct padalon, Pastor Joe, okay na? Hindi na sila direct pagdalon, dito na lang kita mag-communion service. No? Sa Pawa, no? Sa Talangnan. Okay? No? So, amo na iba nga mga announcements natin. Subo nga agad, no? Namiyay ko siguro sa itong series na Living in Abundance, no? Kung paano kita himunaan sa Diyos. Sabihan pa lang, Diyos, tanging ko na kaluyo na ang Diyos maghahimuno sa iyo. Amen. Sila sa Psalms 23, no? Ang Diyos maghahimuno, ang Diyos magapuno sa iyo. No? So, sa ato ning dito sa Bilog na Bulan, Living in Abundance, no? Masalig kita sa ikasarap sa Diyos. Masalig kita, no, kaya ang Diyos nato hindi niya kita pagbabayaan sa tanan nga oras. Ano masya? Kanang kita sa kanta, no, sa lahat ng panahon siya, ano mga sitwasyon, simpo, oras, tinubig, inadlaw, binulan sa lubong mabuhay. Ang Diyos hindi kin magkulang sa iyo. Magahimo ng ginpermin Diyos sa iyo. No? Kaya sa ato di sa patay, may kita gani nawawahan. Kapanghatag pa kita gani. Amen! Hallelujah! Binakaayo ang Diyos sa aton. No, sa meron kita nga programa, no, sa mga kabataan naton, no, amo na naligad kagahapon gali nagkuha na kami may mga tsinelas, no, may pinamanos sa manos, no. So kagahapon nagkuha kita may mga tsinelas na kita sa may mga sample ng mga tsinelas, may sponsor, maging tandog niya ang Diyos. No? Sapatos nga, school shoes, kag mga chinilas, siya nga, hindi chinilas, siya nga may tabang-tabang yung mga chinilas, ay ng mga old school, mga chinilas, mga crocs yung mga chinilas, ha? No? So, marami na mga, no? Palakpakan tayo nito. Hallelujah! Yung isang Diyos, no? Nang ako ginatutupan, tagilangin, no? Ang pagpakamaayo, ano na, kung sa tubig pala nag-aagay langit, no? Nag-aagay langit. No? So, ipanghatag natin dito, especially dito yan sa atong sa Tiline Church, mga kabataan dito matagalagay.
Depende kung ano yung pilion, no? Ika po nagsukat kami sa mga size mga kabataan, ano, na hatagan natin sila. Kaya may mga sapatos. Almost, Pastor Radyo, mga 80 to 100 children na nga, katagan. Pastor Radyo, no? Dirang-dirang kita, no? 80 to 100 no, mga kabataan, either na school shoes or mga crocs ng mga chanelas, no? So nalipay, sinabi lang makatang Lord. Yeah. Marami sa palinakag sa Lord sa atin, no? So, padayo kita kihapon sa Ginoo. Amen? So, subong agad. Tuwa na kung subong parang hinumupod ka yan. Okay, so, hallelujah, as we start subong sa ato sa mensahe sa Ginoo, hallelujah. Gusto ko matindog kita, masawag tayo sa mga istorya sa Ginoo kung paano ang Diyos nag-provide, kung paano ang Diyos na nag-imuno, kung paano ang Diyos na nag-supply, no? Hallelujah. Basaw natin sa Juan, sa Yes, no? Umpisa kita halin sa 1, hasta kita sa 13, kung paano ang Diyos nag-imo sa manaming ng mga butang at milagro, ang makatilingan ng mga butang sa tao, kag bisan subong man sa aton ng mga tao. Okay? In John 6 verse 1, pagkatapos sato nagtabok liwas si Jesus sa dagat sang Galilea, nga ginatawag man nga dagat sang Tiberias. Madamo nga mga tao sulod sa iya tungod kay nakita nila ang iya mga ginahimo nga mga milagro. Iya ginimo nga milagro sa iya pang-ayo sa mga masakiton. Naglakad si Jesus kag ang iya mga sumulunod sa bukid kag didto nagpungko. Malapit na lang santo ang piyesta sa mga Hudyo nga ginatawag piyesta sa paglabay sa anghel. Pagtanaw ni Jesus, nakita niyang madamo nga mga tao nga nagapalapit sa iya. Gani, nagsiling siya, ikaw Felipe, siling sa diin bala kita makabakal sa pagkaon para makakaon ini nga mga tao. Amo niya pamangkot kay Felipe. Verse 6 siya, amo ini ang iya ginpamangkot tungod kay gusto niya nga tilawan si Felipe. Pero sa pagkamatuod may plano na siya nga daan kung ano ang iya nga himon. Verse 7, si Felipe, kagsilig si Felipe sa iya sa kadamuon sa mga tao nga inibisan gamay lang nga ato ihatag. Tama ko? Ang 8 ka bulan nga sweldo sa isa ka tawo kulang pa nga ibakal sa ilang pagkaon. Pusilong na po tao mga tao, no? Okay, verse 8, pero nagsiling ang utot ni Pedro nga si Andres, isa man sa mga sumulunod ni Jesus, may bata diri nga lalaki nga may 5 ka tinapay, kag 2 ka isda, pero ang pulusin ni, pero ano ang pulusin ni sa among kadamuon sa mga tao? Kay kulang ng iapon ko ng tao niya. Okay, nagsiling si Jesus, abing siya, papungkuan ninyo ang mga tao, kag ginpapungko nila sila kaya hilamunod man atong lugar. Ang mga lalaki lang mga 5,000 nga daan. Pagkatapos sundi pa ya kaunti na mga babae kagang mga kabataan. Okay, pagkatapos ginkuha ni Jesus ang tinapay kag nagpasalamat sa Dios kag ginpanagtag niya ini sa mga tao nga nagpungko dito, amo man ang iya mga ginhimo sa mga isda kag nabusog sila tanan. Grabe. Pagkatapos nila kaon, nagsilay si Jesus sa iya mga sumulunod, tipunan ninyo ang mga nabilin, agud wala gisimay mausik. Gani gitipon nila ang tanan nga nabilin kag halin sa 5 katinapay nga ginpakaon sa mga tao na puno pa sila nakapuno pa sila sa 12 kaalat. Hallelujah! May sobra pa. Salamat, Lord. Ginoo, gapati kami ikaw among Dios na nagapuno, Ginoo. Wala sa imposible sa imo, ang tanan posible sa imo, Dios. Kung natabo ini sa tsimpo ni Jesus, matabo man ini sa amon, Ginoo. Kagak
nakatabo na sa amo sa sininga simbahan mo, Dios. Kay ikaw ang Dios nga nagabendisyon, kay ikaw ang Dios nga nagapakamaayo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa sininga adlaw. Yung mga pulong, Ginoo, mga panghangkat ini sa among tagsa ka mga kabuhi subong nga aga na patutulig ka ka Dios at patutumig ka ka Dios, Ginoo. Saligan ka namon, ibutang namon pagsalig sa imo. Di namon ikaw pagtudaan mo, Dios. Holy Spirit, be with us. Speak to us in this morning. Hallelujah. Ayaw mga pulong manginbuhi sa tunga namon sa stingaga. Salamat ni Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung kita sa bungaga, hallelujah. So kanami sa atong ibasa sa buong ng mga bersikulo, unang taon na kung paano ang Diyos naging hallelujah, naging matutong at naghimang Diyos sa milagro. Kung paano ang Diyos naghimuno. No? Sa ating mga kabuhing, gapati ko diri sa panay sa Kristo, wala ang Diyos nagpabaya sa iyong kasama. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos, sa gihapon, no? Naging matutong sa aton. Bisan is amay chimpo sa pagtilaw. Makasiling ang yapon niya, ang Diyos matutong gihapon sa aton. Ang Diyos wala gihapon nagpabaya sa aton. Amen? Hallelujah. So, pinakaayaw ang aton niya Diyos, wala siya no, ang Diyos ang kata, wala siya kulang sa atong pagkapoy. Busi doon, no, siya hindi mo kinahanglanon daw sa atong pagkapoy bilang tao. Amen? Hallelujah. So, hindi pagdudahin kasarang sa Diyos, hindi na pagdudahan na yung kasarang sa Diyos. Tutuumi lang niya ang Diyos sa atong kabuhi, sa imong kabuhi, subong na agad. Kaya ipakita niya sa Diyos sa atong atong masaya kaayo, kagakatutong sa atong mga kabuhi, no? Especially sa pagsakapangimalay. So the title of my message today is God is more than enough. Hallelujah. Pag nasalika God is more than enough, kasi noon, wala ka nang hahanapin pang iba. Kasulubra lang, no? Kasulubra lang. Wala ka na sa pangitaon, pangaiban. Hindi mo na siya makita sa, no? Kahit saan. Sabi kay nanay, no? Di mo na siya makita sa gilid-gilid. No? Makita mo lang saya sa Diyos. My God is more than enough. Siya ang tagsa ka mami ng lano. Amen? Ang balay mo kaluyo, sufficient na gali ang Diyos. God is more than enough sa iyong kabuhi. Sino pa hindi mo ginapangita sa iyong kabuhi? No? Ara malang gali sa Diyos? Isa na nagkakapoy lang kita kaisa, pero ara malang gali sa Diyos, imong ginanglanon. Hey, God is more than enough. No, sa atong kabuhi. Okay, bisan sa sini sa atong ibasa, kung makita naton sa sini nga aga, no? Kanami kung paano ang Dios, no? Nangin subisyente. Para sila pa subisyente, gusto no? God is enough na wala ka na sa kinahanglanan pa. Kaya ipang tagun pang mag-provide pa rin. No? Pero ang problema subong sa aton, unang tao natin ang problema subong sa mga tao is ang realidad is ang limitation ng tao. No? Isang tao kasalig na lang sa ilang kasarang, sa ilang mahimo, o sa ilang kung ano kumala sa ilang sa tao. Pero wala ka nakakita ang tao, ang Diyos is more than enough. No? Ara kalitanan nga kinahanglanon sa tao sa Diyos. Amen. Hallelujah. Bitapik-tapik kayo mo kaluyo. Ara galing mo kinahanglanon sa Diyos ka. Damo ka pa sa kinakantuan. Ara walang galing sa Diyos. God is more than enough. No? Point number 1 is God is all sufficient one. It means that God who nourishes and supplies. Amen. Kung ang Diyos, siya ang nag-supply tungod sa atong mga kinahanglanon. Hindi nga kita. Tuto ng atong kinapanghatag subong sa tao, hindi ka ninihatin sa atong pusok. Tungod hindi sa Diyos. Kung ginabless ka sa Diyos, ginapakamaayo ka sa Diyos, kung may trabaho ka, oto, hindi na imo. Iyan na sa Diyos. Kinasupply na sa Diyos sa imo nga para makasustain ka. Amen. Kaya kung ang tawag mo din
sa storya, ipamangkot pagani ni Jesus, si Felipe, sila nga paano, tanin pala sa pakaunon. Pero kabalo yan si Jesus, nga masarangan niya pakaunon, ang 5,000. Pero ipamangkot ni Jesus, si Felipe, ama ko si Felipe, no? Ipamangkot ni Jesus si Felipe. So naglipot mag-ulo-ulo ni Felipe siya, umano, paano, kung di pala paano ba na natin inipakauno ng 5,000? Di kita mabakal sa tinapay. Pasi sa una, pag balaway, patuya siya ano panawag na. Gamay pa lang itong managbikiri. Sino man ang managbikiri ni? Arik din si Udo yun. Gaya na, why kapasan ko matao doon sa simo na ito nila sa pagpangatag sa tinapay? No? Isipa pala pakauton mong 5,000, imagine mo? O masiling kasunto ka chikong mo, mas stress naman doon. Ay, hindi naman ka, no? Gawali kami isang pulong sa Diyos, pero di ko mapakahon galing sa 5,000. Nakulang muna ng may sa tao, mas stress tayo ang tao. Pero nabala ni Jesus, nga, sarangan niya. Sarangan niya pagkaunan. Sa anong response din ni Felipe, pero nila respond. Kaya sa aton kang isa pangunahuna, kinamutang na natin isama. Sa aton lang ikasaran. Kaya kung kitagi man niya ang ma-provide, hindi yan enough. No? Kung kitagi man niya nag-provide, kulang. That is why, kasi niya talaga ni God is all sufficient. One. The God who nourishes and supplies. Grabe. Kung lantaw mo din, ipakita ka sa Diyos nga. Lantawa yun sa verse. Okay. In verse 5 to 7, sinigyan din nga pagtanaw ni Jesus, nakita niya madamo mga tao nga nagpalapit sa iya, gani nagsiling siya kay Felipe, siling niya, sa diin pala kita makapakal pagkaon para makakaon ini nga mga tao. So amoy ni ang iya nga pamangkot tungod kay gusto niya matilawan si Felipe. Pero pagpakamatuod may plano na siya nga dahil ang iya nga himuon. Nagsiling si Felipe sa iya sa kadamo sa mga tao nga ini bisan gamay lang nga aton ihatag ang 8 ka bulan nga sweldo sa isa ka tawo kulang pa ibakal sa ilang pagkaon. Grabe no. Isa magsweldo pa si nanay siguro sa bulan kulang mo pagyapon niya sa isweldo. May ibakal yung pagkaon. So kinapakita dali sa ato nga bilang kita nga mga tao kulang kung wala Diyos. No, may kulang kung wala Diyos. So God is enough sa aton kung ang tao may Diyos. Tingala lang po, no, bisan mga mangarano, isa nga mga tao, kung wala sila Diyos, pero ito may kulang gihapon. No? Kaya madamo sa mga tao, na bisan mangarano sila, pero naman nag-suicide sila. No? Kung magsinig sila nga, enough ng tanan sa ila, tanan nga may manggal sila, may pagkapundang sila, pero kaman murang po itong madamo gihapon sa mga tao nga nag-suicide sila. Tungod may kulang gihapon sa kabuhay isang tao. Hindi gali makapuno ang pagkabutang na kisa. Kisa din na butang sa pagkabutang ang aton nga seguridad. Padudunta amo na ni aton supply. Padudunta bilin aton amo na ni aton masandigan. Pero hindi gali. Ginapakita ni sang Dios sa ato nga kita may limitasyon. Nga dapat kita yang magsalig kung sa diin nga ang Diyos makahimuno. Nga ang Diyos is tuman sa imo, ang Diyos sufficiente sa imo nga maghimuno. Mina dapat siyang balikan sa tao sa iyang pagkabuhi. Uto, di na pagsaligi. No? Kung may ara, kasutong saligan mo ang Diyos nga naghatag sina. Amen? Kaya iyan na sa Diyos. Ang tawag na, walang tapos ng istorya, si Felipe siguro nag-una-una naman kung paano nila mag-provide kahit bisan isa kapulan. Bisan kay Reyes kasweldo. Kulang sa pagpapakawag sa 5,000 matao. Sa lalaki pa lang na ha, walang panalabot ang mga kabataan at ang mga kababayanan. No? Pero manami ni kinhimo sa Diyos sa ginapakita sa aton, sa bihag sa aton nga limitasyon, pero ang Diyos is sufficiente.
Kung balikan mo gyapon ng Dios. So kita pa na naman sa requirement nga book nga sila nga dapat ma-start ka all over again sa Dios, balik ka gihapon. Isang tao ka, bisag pinabuhat ng isang tao sa pagpangabuhi. Bisag wala sang direksyon ng tao, pero baligi pala ang Dios na nag-create sa inyo. Kay dito mo lang gali ang sapat. Dito wala ka magyapon, masampot. Dito ka magyapon, masampot. Kag dito magyapon, imo sapat. Sakto ang book ni requirement. Baligi gyapon to. No? Ang nagtuga sa imo. Amen? Kay siya ang Dios nga sufficiente nga magahimuno sa imo kinahanglanon adlaw-adlaw. Okay? So number 1, sige da, God is all sufficient one. Why na sang iban? No? Sa Diyos lang, di mo ibutang ipunadanan nga pagsalig sa Ginoo. No? Nga ang Diyos hindi isaya magpabaya sa imong pagkabuhi. Sino ko gani? Isa ka testimony sa kabuhi nato at sa diri sa church, no, ang kabuhi ni Pastor Pat. Kaya bisa kami sa amon sa staff naga-sharing, kami sino ko gani no, mayo kay may sila nagkontak sa ilang pag-alagad sa Ginoo ni Pastor Radyo na. So what if dati ko pundo sila, ako na sila nga, hindi na kami mag-ministry, hindi na kami mag-alagad sa Ginoo. Ang pamangkot, natuman mabala sa ila ang pagkabuhi, ang po na mabandan sa ilang pagkabuhi. Siguro ko, nasa ako, puro duda ko wala. No? Pero kayo ay sila nagpunta, sila ko kay Pastor na dyan, sila ko grabe, no? Bisan man ito na ilan, iyan, pero nangin living testimony, hindi lang sa ilang panimalay, pero sa bugmos ng congregation. Amen. Doon, ay bisan sumbong sila gina, so, ang abang na nagkakaroon paghimuno sa Diyos sa ila, sa tag-isang sitwasyon, hasta subong, naging buhig nga testimony sa ila panimalay. No? Kag sila gina mismo, sila nga mag-asawa. So pangangkat mo sa aton nga mga kautura sa congregation, ay hindi kita yan nakunto, kaya Diyos kung naghimuno sa ila, nga mga pastor, maghimuno man sa inuton. Amen! Kung hindi ka maayos sila, mayroon ka man sa Diyos, pero hindi ka makuntat. Amen! Hambalay mo kalo, hindi ka makuntat. Kaya sa dami at kung gusto lang, kapag-amayo lang kita, pero kaminuntat-untat kita. No? Madama ba sila kasi, masila sila nga mauntat sila? Pero wala pa sila nag-untat, sige ako. No? Bisan ako, tsak ko nga, natudumang ko nga ginapangamoy, wala din Pastor Pat ang gasol, kaya pati, ma-extend na walang ako, ng isang gasol lang. Pastor Radyo, nakakita mo sila dito sa may, sa may layato. Ay kaya wala kayo ng bakal sa gasol. Lord, extend ang kabuhin sa gasol. Pero bisan pinakapait-pait ang Diyos nag-imunog yan po ng Diyos. Utod bisan sa imo man, magahimuno man ng Diyos. God is enough sa atong kabuhin. Utod siya imo kinapangita, hindi mo din nakita sa itong kongreso. Kaya sa itong kongreso, hindi kayo ininaway sila sa manggad. Pero din sa Diyos, himunuan na sa Diyos ang masubra. Kung ipakaon sa Diyos ang 5,000 sobra, papakaulong ka man sa Diyos, isustinir ka man sa Diyos. Kay God is sufficient sa imo ang kabuhi, ang sa ako man kabuhi utod. Amen? Malakpakan ng Ginoo. Hallelujah. God is enough sa imo kabuhi. Wala ka nang hahanapin pang iba. Sa ito kapag kabuhi bilang tao. Hallelujah. Hindi ka lang mag-rely sa imo'y kasarap. No? Ihatag lang niya sa Diyos. May masarakan sa Diyos. Na nga wala sa imposible sa Diyos. Suplayan kagin sa Diyos. Himunan kagin sa Diyos. Kay siya ang sufisyente nga Diyos sa akong yung pagkabuhi. Okay? I-focus na lang pero may akong pagkabuhi sa Diyos. No? Kung i-focus mo lang kasi natong pagkabuhi diri sa palimot naton, madismaya ka. Yes. Madismaya ka kita bilang tao. Siling mo, Lord, may paglaong pa ni Bala. No? May tsansa pa ni Bala, Lord.
Pero sa Lord, i-focus niyo lang ihapon sa ako. Ako yung magahipuno kag sapat sa inyong mga kinahanglanon. No? Hallelujah. Okay. So, ang Diyos naton magahipuno din sa aton. God is all sufficient one. No? God is who nourishes and supplies sa aton mga kinahanglanon. Number 2 sila niya, trust God, provisions. No? Sa ligat na yung provisions sa Diyos. Okay. Sila niya dali sa verse 6 to 8, walang tawang naton. Anong ginhimo nila dali nga butang sa verse 6 sila niya mo niyang iya pamangkot. Okay? Verse 8 is okay. Verse 8. Silingan din sa verse 8, pero tagsilingang utod ni Pedro nga si Andres ay isa man sa mga sumulunod ni Jesus. May bata din nga lalaki nga may 5 katinapay kag 2 ka isda. Pero ang pulos sini sa amo nga kadamuon sa mga tao. So kung ang tawag ko sila nga trust in God's provision, it means you surrender God. Kung kasali ka na surrender, di man na yung mabuhay sa Ginoo. But yun, kung kasali ka sa Diyos, wala ka sang may mahimo. No? So wala ka sa kasarang. So yung mo na lang mo is to surrender sa Diyos. No? So sinigyan dali, trust in God's provision, relying on Him to meet your physical, emotional, and spiritual needs. So, gina-rely mo, gina-surrender mo sa Diyos, ang mga putang isa hindi mo masarangan. Di ba lang, di ba na? So, sila nga, amulan ni Lord, amulan ni sila nga tira, kung ang tawag mo sila nga, amulan ng dala sa bata, o sila nga, pero sila nga, ito kulang na tinigyan mo. No? Okay. Kung ang tawag mo sa verse 8 naman, ariya ginambal niya, sa may bata, dali nga lalaki nga may 5, at tinapay kang 2 ka isda. Pero, ano ang pulosin sa mga katamuon sa mga tao? So kung lang taon mo man, hindi pa kaigo, no? Ang dalasang bata. Pero iyan din ang punto is kung paano kita mag-surrender sa Diyos kung may kulang ka niya sa ato. No? Busin kung kulang, hindi ikaw makahatag sang tuman. May kulang sa imo. So ang imo sa tao is to trust God's provision. Sa liga ng provision sa Diyos, sa katong kabuhi. Kay tutut-utut, pinaka-importante sa pagkabuhi nato sa liga naton. Ang provision sa Diyos at lato sa itong pagkabuhi sa itong kabuhi. Wala kita nakakabuhi sa tsamba o kung magic. No? Gagabuhi kita sa provision sa Diyos. Sa milagros ang Diyos sa atong mga kabuhi. No? So kung lang taon po dali, kulang ang pinanadi ang imo ko lang taon mo, hindi ka ikaw po sa ato ng physical na mga mata. No? Hindi ka ikaw ang dalas ang bata. Pero manami ang Diyos at matutong din ang Diyos. Okay? Sa ato ng pagkaboy. Bisan sa imo nga pagkaboy utod, isurrender mo. Isalig mo sa Diyos. Kami mga butang sa aton kabuhi nga hindi ni sa atong masarangan. No? So sila nga diri gani, He can do extraordinary things to you using what you have. Sa imo nga pagkabuhi, isalig lang pala sa Diyos, surrender lang pala sa Diyos. May mga butang pala nga di atong masarangan. Totoo na. Kaya sa kanina nagpalibog kita kung paano natin, pero lang tawa niyo ba lang? Sa atong kapag-abuhay gali, kinatunan kita kung paano kita magsali sa tutuod sa Diyos. No? Kinatunan kita kung paano kita mag-surrender sa aton kabuhay, liwat sa Ginoo. So, ayaw pa ni Malay, ang imo sang trabaho, ay mo ko na adlaw. Kung paano kita mag-surrender sa Ginoo, magsalig sa Diyos. Kaya wala naman kita sa saligan, pangaiban sa itong pagkabuhi bilang tao. Ang ato naging nga makapnang at masaligan sa itong pagkabuhi, nga masurrender, ato nga makasalig kita sa Diyos. Kaya mo pala ni ato sa kong kapagpunan, dalang bansang tao. Huwag naman kita langpan sa ato pagkabuhi, pati nga iban mga mapagpunan. Ang mapagpun mo lang ang dalampan sa tao nga makasalig kita sa totoo, nga makakasaton nga kasalig sa Diyos.
sa atong ipagkabuhi bilang tao. Hallelujah. Abalay mo utod, salig ka sa Ginoo. Salig ka mo. Salig. Hindi ka lang magsalig kapal sa Proverbs 3. Sa Proverbs daw, hindi ka lang magsalig sa iyong kaugaling mo ng kasarang, no? Sa iyong kaalam. Pero salig kaya sa Diyos. Kaya mas nakahibalo ang Diyos. At kung ilan na nilang tawon sa stinga storya, yung nalasang bata, hindi kayo ba niya makahibalo sa kinanglalo nila? Ha? Damo kita isa sa kinanglalo, no? Pero kisa nalipatan nato, nga aton galing nga Diyos, nagalan, tawag nakakita. Pero kisa way na hindi kinasalig sa Diyos, way na hindi kinasurrender sa Diyos. Kisa kinasalig na lang na isa ikasalang naton sa aton na niyang isasang puso. Pero may kahulat bala nga Diyos nga makahimuno sa imo kung isurrender nimo sa iya. No? Trust God provision. No? Saligan tayo ang provision. Trust in God's provision. Saligan tayo ang provision sa Diyos sa imo kabuhi. Kag sakon kabuhi. Kag hindi ang Diyos, no, magkalipat kung may kinahanglanon ka. Amen. Basta ginasalig mo sa Diyos, ginasurrender mo, Lord, amo ni akong kinahanglanon. Nang wala ka na wala sa makita mga solusunod, ikaw na gali ang solusyon, sige, ginasurrender ko rin tanan-tanan sa iyo. Gusto naman, ang ibong pagsalig sa Diyos, ginahatag mo tanan sa iyo 100%. No, amo na galing ginasalig kung ginatrust mo, ang trust ka sa Diyos, sa tanan niya nga provision, ginasalig mo ng tanan-tanan para sa Ginoo. No? Busin no, yung expect naman tayo ni ang Diyos, no, sa sitwasyon mo, sabton sa Ginoo. No? Kaya mo lang ginapangita sa Diyos sa atin, kung paano kita magsalig sa Ginoo. No? Kano man nagkakatapusan mong sa atong kaboy na rin sa panay because nga nagsalig kita sa Diyos. No? Pag nakita din ako di halin sang, no, na hindi ka simbahan, nga ito, nangi kita kung paano kita nga magsalig sa Diyos. Ginatulang kita sa atong mga pastor kung paano kita manawag sa Diyos, kang magsalig sa Diyos, magsurrender sa itong kabuhi sa Diyos. Ay, mo kayo man yung matutod, kag subong ginaani sa siningan church. Amen. Pag bisa kita, no, gina-enjoy nato naman namin ang facility because hindi kayo sa atong ikasara sa atong puso. But because hindi sa atong kapagsalig sa Diyos, sa aton nga pag-surrender sa Diyos, Lord, ako ni, tutod, kita na hindi kita makapaubra sa amo ni nga building. Kaka namin, nasa atong nga ikasarang. Ay, bisa ka din yung mga tao, magsusunod din nagka-amaze sila. No? Tungkol na sa kaayos ang Diyos. Tungkol na yan, nagsalig kita sa Diyos, at nagsalig kita sa ikasarang sang Diyos, at nagsalig kita sa kung anong mahibog sang Diyos sa imo kabuhi. Dapat saligan mo yung utod. No? Kaya diraya ato niya sa diraya ato niya ang aton nga kusog, ang aton nga paglao sa Diyos. Kung ginasurrender mo ang tanan sa Ginoo. So hindi ka kanya pagkalipatan sa Diyos o kung pagbabayaan sa Diyos sa imo kabuhi. Amen. Ano masubong imo sitwasyon? No? Napamadyaga mo na niya kasarang, iputang lang pala sa Ginoo, isurrender lang pala sa Ginoo. Hindi mo na masarangan, tanang hindi ka ganing enough. God is enough. Sa aton kabuhi. Dapat balikan niya kung ito imo Creator. Isalig mo niya kung ito sa imo nga Creator. Sa imo nga manunuga. No? Hallelujah. So number 2, trust in God's provision. Relying on Him to meet your physical, emotional, and spiritual needs. No? He can do extraordinary things to you using what you have. No? Ang imo yung Diyos siya sa mga extraordinary nga mga butang sa imo kabuhi. No? Kung gina-surrender mo, kung ginasalig nimo sa Diyos. Amen. Okay. So, sisimula niya. Number 3. Okay, point number 3. God will multiply. Number 3. Okay. Every need, sila niya, God will multiply. He is our provider, God of miracles, God of provision. Okay. In verse 6 to 10 and 13, anong ginhimo sang Dios kay may kulang galing sa ila? Okay? Hambal din sang Dios sa verse 10, sila niya, nagsiling si Jesus, sila niya,
Abi, papungkuhan ninyo ang mga tao kag ipapungko nila sila. Kay hilam nun man at nga lugar ang mga lalaki lang mga 5,000 kadaan. Pagkatapos inkuha ni Jesus ang tinapay nga nagpasalamat sa Dios kag panagtad niya ini nga sa mga tao ang nagtungkol nito amo man ang iyang ginhimo sa isda kag nabusog sila tanan. Nabusog sila tanan. Verse 12, pagkatapos nila kaon nagsilay si Jesus sa iya mga sumulunod. Ipunan ninyo ang mga nabili, agod wala gisimay na usik. Ganing intipo nila ang tanan nga nabili kag halin sa 5 katinapay nga ginpakaon sa mga tao, nakapuno pa sila sang 12 kalat. Grabe no? Walang taon mo, halin sa pila lang? 5 katinapay. Pero nakapakaon sa 5 kalit. God will multiply. Grabe, kung malang taon mo pala, sakay posible nga buta ko sa ato ng mapisikan, kung ginasabi ko lang talaga kung sa Ginoo yan. Sa Lord, alam di ba na? Kung nabalaan nyo kung masubisyente ko, sabi ka mo sa akong anak ko, talaan nyo na di ba na sa akong? Kaya multiply na. Utot may kinahanglanon, kaya may kinahanglanon ko. Kung kapati kita nga ang Diyos, God is enough. He is sufficient. And makasali kita sa iya, and God will multiply si mga kinahanglanon mo. Hallelujah. Gin-multiply sa Diyos. Napakaon sa Diyos ang 5,000 ng mga lalaki. Hindi pa na-including ang mga babae. May sobra pa nga 12 kalat. O kung 12 ka basket. So kung kinapunta mo malitahin niya sa Diyos, ang Diyos mag-multiply. Ganit na rin sa panay wala sa ginapagutuman sa Diyos. Kaya Ginoo, mag-supply sa imo, mag-multiply sa imo kinahanglanon. Tutuunin at tulong na sa Diyos. Kasultanan isang Diyos kag sang tao ang tulong, ang Biblia. Tandaan natin hindi sa butigon ng Diyos. Hindi naman wala ni Pastor yan na hindi butigon ng Diyos. Matuto ka ng promesa sa Diyos. Tumanon sa Diyos sa atong mga kapoy. Kaya kasultanan niya sa Diyos kag sang tao. Kasultanan niya sa imo. Na kung patihan ni mo sa imo kapag kabuhi, suplayan ka sa Diyos. I-multiply sa Diyos. Bisan may kulang, i-multiply sa Diyos. Hindi lang i-multiply sa Diyos, pero may sobra pa. Ang bansang Bible, gasulubra pa ang supply. And God is enough sa imo kabuhi doon. Hindi pagdudahi ang Diyos sa imo kabuhi. Amo ko natutuman yung istorya nga sang pagpagwa sang Diyos sang mga sang mga Israelite halin sa Egypt. Di ba natutuman yung sa istorya nga si ang Diyos nagpakaon sa ila, gaulan sang mana adlaw-adlaw. Pero inamamana, hindi nila matago kay nagabanos na. Pero ang Diyos sa sinangachimpo wala nagkulang sa ila. Ginapakaon sila sang Diyos. Sa Old Testament, mana ang ginahatag sang Diyos sa ila. Pag-abot sa New Testament, siling ni Jesus, I am the bread of life. Hindi na niyo ka? Ang buhot siya doon kung ang Diyos nag-supply, ang Diyos nag-provide sa Old Testament sa Israelites, sa siningachimpo sa New Testament, ang bread of life is si Jesus. Utol subungaga, hindi ka pagutumon kung ara ka kay Kristo. Hindi ka pagpabayaan kung ara ka kay Kristo. Provided ka sa Diyos, sobra pa, i-multiply pa sa Diyos sa imo kabuhi kung ara ka kay Kristo. Amen.
Sigurado ha kapag kabuhi kag pagsunod sa Ginoo. Otong wala ka propesa ang Bible nga mataw kaya tanan. May kapudlayan. Bisang Kristiyano ka. Pero ari lang ang manami. Nakot ara ka kay Kristo. May gasuklay. Si Kristo. Kay siya ibong bread of life. Hallelujah. Ang ginaspik lang sa tao sa Diyos, hindi lang ganito ang iyong physical need. Bibisan iyong spiritual need. Because He is enough sa iyong mga kabuhi. Hallelujah. Kay siya iyong taga-supply. Siya iyong taga-provide. Sa iyong mga kabuhi. Hindi nga church, wala din babae supply tanan ng mga needs. Sa Ginoo, natuba ni kag nahimo ni nga simbahan tungod sa kaayo sa Dios because tungod sa abundance ng Dios. No? Hallelujah. Hambalay mo kaloyo. Totoo, may pagit pala ang Diyos. Hallelujah. Totoo man na pagit ang Diyos. Hallelujah. Kung namo malang galini ko ng Diyos, wala makasapat sa kinahanglan kung ano, totoo man kung pagit ang Diyos. Uy, bisang kay eskwela ka utod. Yung pag-eskwela, hindi tanan may kita yung ginigana, hindi tanan may kwarta yung ginigana. Tutubi yung Ginoo. Kaya ma-multiply ang Diyos. Patapuson ka sa Diyos. Ako ay kulis mo ginasaling sa ako ni kasalang, yung bisan may istra si Arden. Pero siling ko, Lord, kung naman lang taon kulang, sa office ko sa bata, pero isaling ko din sa inyo. Nagkapatik ko, hindi ka Diyos pagka-multiply sa aming pinahanglan. No? Kaya kung taon mo kulang, yapon mo. Kaya pag may eskwela para subong, hindi lang yung simong barato lang, mahal na magpa-eskwela subong. No? Kung siling ko isaling ko sa Ginoo. Ako naman isa mo ako alawa yun, pero siling ko, akong Diyos, sumisyente, pag makasarap. Isaling ko sa Ginoo, ay ang Diyos na po mag-multiply sa akong tagsangin na pinahanglan at bawala. Amen! Hallelujah! Minigaya ang Diyos kaputuman at nadalas ng pagkabuhi. No? Hindi mo din pagkalipatan mo sa mga pagkabuhi, siya yung bread of life. No? God is enough sa mga kabuhi. Makasalamat ang Diyos sa inyong kinahanglan. Ano man na mga sitwasyon sa inyong kabuhi, hindi mo pagkalipatan pero hindi na ang Diyos hindi magpabaya sa mga tao na nagpalapit sa iya. Okay? So kung aga, tindo kita. Hallelujah. Salinggan ta ang Diyos. Sa kung tagsa kapag kabuhi sa mga agad. Hallelujah. Dumdumot mo perme sa mga kabuhi na ang Diyos matutungkin. Hallelujah. Bisan kaysa hindi maayo ang katabo sa mga kabuhi, dumdumot mo na ang Diyos matutungkin ihapon sa mga kabuhi. Why siya kapabaya sa tagsa kabuhi na nun? Hallelujah. Wala gitpabay isang Diyos atong mga tao gitpakaon sa Diyos. Gin-providean sila sa Diyos. Ginimunan sila sa Diyos. Bisan sa atong isang physical na mga mata, siling mo daw tama kayo posible. Pero ang Diyos, hallelujah, gahimaw sa milagro sa imong kabuhi. Hallelujah. Hindi mo isa ma-measure ang ikasarang sa Diyos. Kung ano ang tatulong sang duta pag sa langit, amo ng pamunahuna sa Diyos kaya hindi matungkad sang tao. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is more than enough sa imutod. Siya ay umanggan. Siya ay source. Siya ay pinaka-main source sa inyong kabuhi. Ayhan may mga sitwasyon sa kabuhi mo. Nagpapamangkot ka. Balikiliwan ang iyong mga Diyos na kung sa diin, siya ang sabat, sinatanan sa iyong mga pamangkot. Hallelujah. Let's sing the song. Hallelujah. Yes, Lord. Oras, tiempo, panahon. Hindi naman matungkad. Ang imong kaayo pagkatulong sa amin. Kaya talaga kapanggaran, ang kabukataan para sa iyo
kill, and to destroy. But I have come that you may have life and have it to the full. And have it more abundantly. Kung ano yung promise. Kabalo ka mambal sa Joshua chapter 21 verse 45. Isa din sa mga favorite verses ko sa Bible. Ang balira, not one of all the Lord's precious promises to Israel failed. Wala sang isa maging promise ang Ginoo sa Israel nga nag-fail. Kung silingon, wala bisan isa maging promisa ang Ginoo nga wala natuman. Abandira, everyone was fulfilled. Ang tanan maging promise ni Lord sa aton, gituman niya. Kanang iya, isa sa mga promises is to bless us, is to give us life and have it to the full. Na ma-enjoy natin life there is a earth. Pero ang man ni Lord, in this world you will have troubles. In this world, you will have tribulation. In this world, you will have problems. Pero ang niya, take heart, for I have overcome the world. Hallelujah. Manala ka mo mga utod, wala ko kabalukan na niya sitwasyon subong. Wala ko kabalukan na yung mga problema. Pero ang ni Lord, hindi ko putigon ng Diyos. Kanang promise ko, kapuligan na ka mo. Hindi naging ka mo magbabayan. Just hold on. Ano man yung problema, subong. Ano man mga kabudlayan ninyo, subong. Ano man ang mga challenges nyo sa life, subong. Saligin si Lord. Kaya masaligan sa nga Diyos. Kabalo ka po kung may mga pagtilaw kita, dira naton, dira ginapakita sa Ginoo kung ano sa kaayo sa aton. Kung may mga pagtilaw ka, kagkun ginang-ayo sa Ginoo, ginapulikan niya kasi mo mga pagtilaw, ginapakita sa Ginoo nga anak. Come on. Saligi lang ko bala. Saligi lang ko bala. Tutumi lang ko bala. Hindi ka lang bala magtalikod. Bisa mabudlay, bala padayon lang. Kaya ako pala sa imo. Ako pala sa imo, Pali Lord. Kung may mga tao ka persecute sa inyo, kung may mga kabudlayan ka, Lord, o kabudlay sa mga buhay subong, di ko kabalo ka pananandad na ko. Lord, may masakit sa amang family, hindi ko kabalo kung din ko mangita kwarta. Lord, ako challenges along the way. Wala nang promise ang Ginoo sa manami lang ang life. Pero ang baliya, bisan ano kabudlay sa kabuhi, bisan ano kabudlay sa mga pagtilaw, ang promise ni Lord, mag-aupon ako sa inyo. Even to the ends of the earth. Bisan din ka makadto, maupon ko sa inyo hanggang sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo ka mo pagpapayan. Bisan ano kabudlay sa life na mo ni Pastor sa Liganes, bisan ano kabudlay ng isang kabuhi na mga nag-start kami, pero ang bala na ko kamo. Wala isang isa, wala isang isa, kachimpo sa tingkalaon na wala kami sa gikaon ni Pastor. Wala niya kami gipabayan, kag wala niya kami gipakahuyan. Ang basa Bible, ang basa Psalms, ang bali David, I was young, and now I am old. But I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging for bread. Siling niya, bata pa ko, subong tigaw lang ako. Pero siling niya, wala ko kakita sa matarong na tao. Naging babayan sa Ginoo, nga ilang mga kabataan na kapangayon kayo. Kaya ba ni Lord, tumana lang ko bala? Tumana lang ko bala? Ang baliya sa Isaiah chapter 1 verse 19. Obey me, and you will enjoy the best of the land. Tumana lang ka ba ni Lord? Di ma-enjoy yun mo ang tanan ng pagkabutang diri.
Kabalo ka mo naman may gina-enjoy kami sa ni Pastor. Bisan wala na si Pastor, ako na lang dali. Naman may gina-enjoy kami sa among family. Tungod nagsalig kami sa Ginoo. Nagpadayon kami tuman sa iya bisan mamudlay. Sa nag-meeting ko po ng mga pastoral staff man ko sa ila. Kabalo ka mo kung kapila kami nag-attempt ni Pastor mag-stop. Kabalo ka mo kung kapila kami kabisis nagpanundong mamonta. Hindi na naman maisip. Kaya madamo nga times, kapanundong kami monta kami, hindi na naman kaya. Madamo nga times, kasi kami monta na kami alagad. Pero kabalo ka mo. Kapadayon lang ka mo magsalit kay Lord, kapadayon lang ka mo magtuman sa iyo. You will never fail. Never, 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 not even once. Not even once na wala kami mapag-guidance sa Ginoo. Not even once na wala kaya kami kitagaan sa among pinanglanon. Until now, God is always faithful. Sa linig Ginoo, mga utod. Amen? Amen ni Lord, I can do all things through Christ to strengthen me, amen ni Paul. Kaya nyo na. Eh wala sa sampag ilaw na ginatag sa ato, hindi na ito masaranan. Hindi ka mag-surrender. So kulang nga agamin na nabatod ko nga balita sa family namon. Ang wife sa naman sa kasi ni Pastor nagpulit na kay Lord. E nagproblema sila sa family, na-depress siya, nagmasakit siya, nag-give up na siya. Kabalo ka mo, ang aton kusog, ang naghatag sa aton, si Lord. Amo nang bisan magkanano, kapyot ka mo. Bisan magkanano, hindi ka mo palayo kay Lord. E magsamba na, may problema ako, mapalayo na ako kay Lord, hindi na ako magsimba. Pero wala mo ma-realize na kung mo ka problema, ako nang time masimba ka. Ako nang time na mapalapit ka kay Lord, kay kinanglan, kung magkapyot sa iya. Kay kung wala si Lord, wala ka nakapyot na. Amen? Amen. Kaya mo na. Ang balay mo kagalingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya naman mga problema, subok, kaya ko ni. Kaya mo ni. Kaya ko ni. Kaya mo na Ginoo, nag-aupod sa akin. Amen. Let's worship the Lord. puso ka ginatag ko sa amon, ano man ng mga pagtilaw, ano man Lord ng mga challenges sa amon life. Bali mo wala ikaw sa kinahatag ng mga pagtilaw na hindi naman kaya. Kaya you will always provide a way out. You will always provide a way for us. Lord, sa mga aga, wala ko kabalo ka na mga problema sa akong mga kauturan. Lord, I just pray that you will strengthen us. Strengthen us, Lord. Strengthen us. Hallelujah. Before we close, I would like you to grab ang
kaluyo ni mo, kapangamuyuan ni mo siya. Ano man iya pagtilaw man lang, Lord, muligin niya ako nuutod. Lord, strengthen ang ako nuutod. Wala ko kabalo sa iyong mga pagtilaw. Pero Lord, kapangamuyo ako na ikaw gin magabulig sa iya. Ikaw magalikod sa iya. Ikaw, Lord, magamaayon sa iya, Lord. Lord, nagay sa kusog o magapadayon. Hindi siya mag-give up. Bisan anuman na mga kabudlayan, Lord, hindi siya mag-give up. Hallelujah. She will continue, you will continue, Lord God, sa pagsalit sa imo, sa pagtuman sa imo. Kaya ikaw ang Diyos na na-promise, never will you leave us, Lord. Hallelujah. Never, oh God, never hindi kami pabayaan, Lord. Salamat, Jesus. Hallelujah. Salamat sa imo mga precious promises to us, Lord. Promises that you will never fail, that you will never leave us, Lord. Ano man kadalang ko sa mga challenges along the way, you will always be there, Lord. You will always be with us. You will always strengthen us, Lord, because you are true to your promises. Bless my brothers and sisters, oh God. Bless all of us, Lord. Salamat po. Salamat, Jesus. That you are our sufficient God, that you are our more than enough. You are more than enough for us, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat that you are, oh God, true to your promises. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Gina-remember naman, Lord. Lord, mga muyuan naman. Mga kabataan ni Lawrence. So Lawrence, I pray that you will strengthen them. Strengthen them, Lord. Strengthen them. Strengthen mo man si Terry sa pagkatula minumuan. Ikaw, Lord, magalikol sa iya, sa mga kabataan, kay Ray, kay Jonah, Lord, kay Rosemary, sa mga kaapuhan. Lord, I pray that you will strengthen them. Ikaw amon Diyos na hindi magpabaya sa amon. Ikaw magalikod sa ila, ikaw masupply sila mga kinanglanon, Lord. Salamat kay ikaw amon Diyos, Lord, na imuno sa amon kinanglanon. Salamat, Lord, ikunon mo silang Terry, Lord. I-sustain mo sila physically, financially, in the name of Jesus. Hallelujah, physically, Lord. Masustain sila sa mga malubog sinamuhan, Lord. Bless them, Lord. Subatay na mga kinanglanon. We even pray for Ruting, Lord. Lord, sumo na aga, napunta si Uting dito sa hospital. Sa iyong hospital bed, we pray for your complete healing. We pray, Lord God, na ikaw mag-aayos sa iya. In the name of Jesus. Tagan mo kaalam ang iyong mga doctors, mga nurses na nag-attend sa iya, Lord. Tagaan mo sila kaalam, tuyan mo sila. Salamat, Lord, sa iyong mga provision. Na-pray kami that you will supply all their needs. Ligo na, Lord God, si Cheryl, Lord, si Zela, Jill, Lord, I pray that you will strengthen them. Lord, bisan si Papa nila, kabay mag-speak ikaw sa iya, Lord. Kaya may purpose ikaw sa nagkakanabo, sa tanan na nagkakanabo sa mga kabuhi. Pray that you will strengthen them. I pray that you're going to provide for them. Give them favor, Lord. Hallelujah. Salamat, Jesus. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord. Hindi kami magkulang tungod yara ikaw. You are our source. That you are always faithful. Salamat, Lord. We also pray for those na nagamalasakit. We pray for your complete healing. Sa tanan nga nagamalasakit na rin, Lord, ayuwa sa tayo ni Sayo, Lord. Ayuwa ang tanan nga nagamalasakit in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Jesus. Salamat, Lord. Salamat man sa imong kaayo, Lord. Salamat sa imong mga kaayos kay Camille, kay Jandy, Lord, continue to bless them, continue to strengthen them. Salamat sa mga maayo, Lord God, na results sa laboratory. Salamat, Lord, sa imong kaayo, pag-sustain sa ila in the name of Jesus. Thank you for your comfort. Thank you for your love, Lord. Salamat, Lord. We give you praise today. We give you honor. Thank you for your presence. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' mighty name. Ministry leaders, please stay. Palihog pabilin ka mga ministry leaders kay ma-meeting kita sa atong na distribution sa atong na slippers kag mga shoes.
OFWs